Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga isyu dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, lagot, matindi to. General Torre mananagot na, BP Sara nagsalita. Abalos PBBM, delikado sa taong bayan. Nako. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share na naman po tayo, no? Akalain mo mga kababayan, sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa, sa kabila po ng pamumuno ni PBBM, ito ang matindi. At tumaas po ang trust ratings, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. At bumaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, ayon po yan sa Okta Research. Yan po ang isa nating bibigyan ng komento mga kababayan, no? At itong si dating chief PNP rin ito, si Ping Lacson, di ba? Naging PNP chief din po ito. Meron po siyang nagbigay po siya ng pahayag patungkol po dito sa ginagawang pag-aaresto, no, ni General Torre kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan mga kababayan, isa rin po yan sa ating bibigyan ng komento. At ito pa, nagsalita na po ang administrasyon, no? Kinatawan ng administrasyon, siya po ay yung envoy to China, no? Nakalimutan ko yung pangalan nitong Chinese rin yata ito Well, anyway, yung kinatawan po ng gobyerno, ng administrasyong ito ay nagsalita patungkol po doon sa picture, no? Na inilabas ni Attorney Topacio. Yan. Mamaya at bibigyan rin natin ng komento kung ano yung sasabihin niya. Kasi huling-huli na mga kababayan, todo deny pa itong mga inayutak na ito. Yan mga kababayan. So ito na. Unahin po natin itong trust rating, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Yan, no. Marcos Trust sa GMA News 4 hours ago mga kababayan, no. The trust and performance. Hindi lang pala trust. Pati performance rating ng Presidenteng Bongbong Marcos Jr. improve, while Vice President Sara Duterte's numbers slip in the latest survey result, of the Okta Research survey mga kababayan, no? Ano ba ito? Saan ba sila nag-survey? Sa Mars? Sa Mars ba kayo Okta Research nag-survey? Parang hindi. Ito, sa bagay mga kababayan, talagang tayo mga DDS. Pero ikaw na hindi ka DDS, no? Ikaw na neutral lang. Naniniwala ka po ba dito sa survey ito? Papaano, no? What is the biggest factor, no, na ibibigay ng Okta Research para come up, no, na tumaas nga yung trust and performance? Where is the performance? Yun ang tanong. Where is the performance that makes President Bongbong Marcos Jr. Level up? Tatanong lang po tayo kasi medyo gulat na gulat tayo dito sa nilalabas ng mga research, no? Itong Okta Research, hindi lang trust, pati performance ang tumaas. Yan mga kabayan, ano po ang reaction nyo dyan, At ito nga, si dating Senator Ping Lacson, naglabas po ng pahayag patungkol po dito sa ginagawa ni General Torre. Ito po, as a former law enforcer, it is beyond my comprehension
Why the PNP keeps announcing to the public the progress of their search for Kibuloy? Yan mga kabayan. Human or signal intelligence and even the technical capability of their equipment should be kept to themselves. Yan mga kabayan, ano po ang masasabi niyo? Itong si Senator Ping Lacson ay naging pugante rin ba ito? Nagtago rin itong si Ping Lacson, di ba? Or si si Gringo Hunasan. I think si si Ping Lacson din yata di ba? Well, anyway, ano pa man po ang yan, ito po ang importante. Bakit nga ba? Bakit counting kibot lang nila pamilya ng pamilya, di ba? Labas sa media, wala pa nga Oh, di ba? Ito, PNP likely to find Kibuloy bunker entrance soon. O bakit ganon? Detect sign of life. Yan mga kabayan. Bakit may soon? Dapat you only give the news kung nandyan na talaga. Hindi naman puro soon Ano ba yan? May pinagpapasikat lang ba kayo? So yan mga kabayan, palpak ba itong si Torre dahil labas ng mga impormasyon na hindi dapat ilabas? Ayon po yan kay dating Senator Ping Lacson. At ito nga mga kababayan, yung sinasabi ko kanina. Yung picture, yan issue sa larawan. Ako. Si Tichiko, yan. Philippine envoy to China. May nagpa-picture lang kay PBBM at First Lady noong 2020. 2020 pa pala ito mga kababayan. Ibig sabihin, before or election ba ito? Di ba? May something yan. Kasi, di ba? Kung itong larawan ito, nandyan yung mga Pogo owner, pakinggan na lang po natin muna. Sinagot ng isang opisyal ng Administrasyong Marcos ang litratong inilabas ni Attorney Ferdinand Topacio. Kasama sa larawan ng kliyente niya si Cassandra Leong, sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Presidential Special Envoy to China, Benito Techico, totoo ang larawan pero hindi ang kwento ni Topacio tungkol dyan. Narito po ang aking... So yan mga kababayan, totoo ang larawan. So yan mga kababayan ito para sa akin lang yung picture na yan po, there is a story behind behind that picture. Kung makikita naman po natin sa picture, parang nga pong family picture di ba? Tapos pakinggan muna natin bago tayo mag-react kasi sinasabi lang hindi daw nila kakilala pero meron silang picture. Unang balita. Kasunod ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at kasamahan nitong incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong, inilabas ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang litratong ito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. At katabi ng unang ginang ang naarestong si Cassandra Leong at isa umanong Pogo owner sa So yan mga kababayan, katabi ito. Ito pala yung sinasabi si Cassandra Ong, Whirlwind Corporation. Pampanga. Cassandra Leong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita nyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date with President Marcos and First Lady Liza Marcos. Dagdag pa ni Topacio, this picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Humarap sa media ang Special Envoy of the President to the People's Republic Ito of mga China kababayan, for pakinggan Trade, po natin Investment to. and Tourism na si Benito Chico na naroon din sa litrato. Aniya, totoo ang litrato pero hindi ang kwento.
Ang litratong ipinakita ni Topacio nangyari raw noong November 2020, panahong hindi pa Pangulo si Marcos, habang nasa isang kainan sila sa Pasay. Dito raw may humiling na magpa-picture sa mag-asawang Marcos. May pinakakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino. So may mga kasama siya pumasok na Chinese at humingi ng litrato. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan. Never namin siya na-meet, never namin. So yan mga kababayan, parang inuuto tayo dito Talaga ba? Nasa ka-close door kayo tapos pag sinabi, for example, ako, hindi nyo ako kilala. Pwede ba akong magpa-picture dyan sa kanila? Pwede ba akong makipagpa-picture dyan? Papapasukin nyo ako, hindi nyo ako kilala? Para makipag-picture lang mga kababayan. Maniniwala ba kayo dyan? Ako naman itong si Tichiko. Ano bang nito, pag-pronounce nito Huwag nyo naman gawing tanga ang taong bayan. Hindi po ganyan ang nangyayari sa totoong buhay. No? Nasa closed door kayo. Hindi mo kilala. Sinabihan ka lang na may magpapapicture sana sa inyo. Pwede bang magpapicture? Kahit sinong politiko. Hindi ganyan po ang protocol. Di ba? Hindi naman yan oras ng pangangampanya. Okay lang siguro kung pangangampanya kasi kailangan yung magpa-picture, pasikat di ba? Pero hindi naman pala yan pangangampanya. Anong ginagawa niyo dyan? Hoy? Baka na monopoly na yung pogo dito sa Pilipinas. Isa na lang yung gumagana. Illegal pa. Ay, nako. Kayo po ba mga kababayan? Tatanungin ko po kayo. Naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi nitong Chekwa na ito? Ayun, check ba ito? Pilipino ba ito? Kung Pilipino ito, sige, Pilipino ka. Pero mukhang may lahi kang check Maniniwala po ba kayo na sa sinasabi niya na hindi ka kilala, nagpa-picture lang kaya pinagbigyan, nagpa-picture yung pamilya? Ako po hindi naniniwala mga kababayan, maging ano pa man ang rason nila. Iba po. Posible pa yung sinasabi niya, dito Pasyo, di ba? Pero dito sa sinasabi nito na hindi ka kilala, nagpa-picture lang, hindi po naniniwala ang taong bayan dyan. Huwag niyo pong gawing tanga. Ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Patungkol naman po ito kaya Tore na naman, lagot po. Marami nang nananawagan. Nagsalita na si VP Sara, nagsalita na si former President Duterte, and this is alarming, no? Delikado itong si PBBM ngayon. Ang presidente ng Pilipinas, delikado. Kaya nga, sabi ko, yung ginagawa nila sa KOGC, kasi, we don't know. Itong si Tore, talagang inuutusan ito sa kanyang higher heads. Di ba? Walang iba. Bakit inaalaw ito ni PBBM itong pangyayaring ito? Pero dinideny dito si PBBM talaga. Kaya nga nasasabi ko, delikado si PBBM dito. Alam niyo ba kung bakit? Ang taong bayan posibleng mag-people power na, no? Kasi ano na talaga? Ito nafi-feel ko na ngayon, the fact na lahat ng taong bayan saksi sa nakita nila sa KOGC. Nakita nila lahat, di ba? Kung anong ginawa. Maraming nagsasabi nga marami akong kakilala na sumusuporta po sa administrasyon ni Marcos. Pero ngayon, nagme-message sa akin, Don Mark, na-discourage raw sila kay PBBM, Nadi-discourage daw sila. Bakit ganun? Bakit hindi man lang nagsalita si PBBM? Bakit hindi niya sinita na it's very obvious na maling-mali talaga ang ginawa ng ating PNP? Kaya nga, nalulungkot sila at nadi-discourage talaga sila sa ginawa. Kaya sabi ko, grabe, delikado talaga si PBBM dito. Tapos ito pa, yung panawagan ni Dado. Di ba? Mag-share at like. Guys, importante rin na mag-like, share para lalawak ito Kasi ang dami nang nag-message sa akin, Don Mar, people power na, punta ka na dito sa Manila, punta ka na dito sa Manila. Ang dami na. So, siguro, I think, bukas, malakas ang kutob ko na bukas, ito, sisimulan siguro nila ito. Okay? Kasi kung sisimulan ito, no, ako, I will not also tell. Hindi ako pwedeng
banggitin sa inyo dito sa live ko kung pupunta ako, kung saan ako nandoon kasi it's privacy. Okay, I want it privacy kasi alam naman natin, nagkriticize tayo sa gobyerno, di ba? So dapat hindi rin nila alam ang mga galaw natin. Ba? So careful tayo diyan. Okay? So ganito, bago ko ipapakita yan, kasi Homie, silent viewer mo co-host, ayan, maraming salamat, Homie. Okay. Itong statement po ni VP Sara, i-analyze natin ito ha, kasi itong statement niya, malalim ito. Okay? Malalim ito, at meron itong, sa tingin ko ha, si VP Sara, gumawa siya na statement na ito, na ipaalam not only the taong bayan, but also the government officials, and itong ating kapulisan at kasundaluhan. Okay, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Kanina ito ha. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Pahayag. Mga kababayan. Ito na tayo ha. Hindi ko babasahin na tuloy-tuloy muna ha. I-elaborate ko sentence by sentence para maunawaan po ng ating mga kababayan. Okay? Para i-analyze natin kung anong ibig sabihin. Okay? I-elaborate nga natin. Okay? So, ito. Mga kababayan, sabi ni VP Sara, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na kababayan. Hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ibig sabihin, walang problema po si VP Sara. Kung meron ng warrant of arrest, walang problema. Kung nakasaad yan sa batas. Lahat naman po mga kababayan, walang problema dyan sa serve nila ng warrant kasi normal lang naman po yan. Ang hindi normal, ito pong sinasabi ni Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, ni Congressman Pulong, Mayor Baste, na excessive force, no? Ayan po yung hindi normal na ginagawa nila, no? Dito sa KOGC mga kababayan. Natin, go. Kung aarestuhin niyo si Pastor Apollo Kibuloy na meron kayong warrant of arrest, go, walang problema. Yan ang sabi ni VP Sara. Walang problema ha, basta hindi ka lang manakit, hindi ka lulusob, mag-follow ka lang sa tamang protocol. So yan nga ang problema, ha? Sinunod ba nila yung tamang protocol? Ha? Hindi na po nila pinalalabas, hindi na po nila pinapapasok yung mga tao na nakatira mismo dyan sa compound mga kababayan. Sinabi nga, no, doon sa nagbibidyong babae, napanood ko po kanina, parang hino-hostage na po sila doon sa loob. Kawawa po, sinasabi niya, kawawa po yung mga bata, yung mga matatanda. Ha? Hindi na po nakakapasok yung mga yung mga nasa labas. So, ang tanong dito, sinusunod ba nila yung protocol mga kababayan, no? Well, anyway, dininay na rin naman ng Malacanang na may kinalaman po sila dininay nila na may kinalaman sila dito sa ginagawang pagsiserve ng warrant ni Torre. Di ba? Sa last vlog natin, sinabi po ni DILG Secretary Abalos mismo ang nagsabi na no hands, no? Ang gobyerno. Hugas kamay na sila sa ginagawa ni Torre. Nahihiya na siguro sila. Sa mga ginagawa ni Torre dyan sa compound ng KOGC. Isipin mo, lahat ng ibor na, sinuyod na, wala pa rin. Tapos sinasabi nila, malapit na nilang makita, matunton, no? Kung nasaan yung bunker na yan na sinasabi at nandun si Pastor Apollo Kibuloy. Pero, wala naman po silang pinapakita sa NIDA. Nasaan na po yan? Nasaan na yan? Yan na po ang sinasabi ng taong bayan ngayon, no? Nasaan ba yan? Bakit ang tagal? Kung talagang totoong may informante kayo, kung totoong may informant kayo galing sa loob, bakit buong
Di ba? Eh sa bagay, trabaho nila yan. Wala tayong magagawa dyan, mga kribi natin. Di ba? Ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaction patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.